Magandang hapon mga kalapatids, welcome back dito sa ating tambayan Chocobulok TV. Mag-aalas 4 ng hapon pero tignan nyo, napakalakas ng ulan dito sa aming lugar. Magandang pagkakataon to para i-introduce sa ating mga alagang ibon yung ganitong klaseng panahon. Kaya parte pa rin ang ating ginagawang paghahanda. Eto mga kalapatids, palili pa rin natin yung dalawa nating alaga. Tapos na nga yung period ng kanilang pagpapahinga. I-resume natin yung physical exercise nila. Kaninang umaga, nag-self-toss tayo. Kaninang tanghali, nagpagpag tayo. At ngayong hapon, mga kalapatids, eto naman, ganitong klaseng panahon. Maganda-ganda tong pagkakataon. Para kung sakasakaling sa linggo, maranasan nila yung ganitong klaseng panahon sa mga dadaanan nila, magkakaroon sila ng kahit pa paanong kumpiyansa. Hindi naman na ganun kalakas din yung hangin. Kaya wag na natin patagalin mga kalapatids, pakawalan na natin sila. Konting tapik lang, okay? So baka umipit na naman yung ating training box. Alright? And then, buksan na natin ito mga kalapatids. Ayan. So yun. Meron tayong isang ibon na inakay. Yung kaninang nag-self-toss tayo tanghali ay hindi siya pumasok dito sa ating flyer slope. Nandyan lang sa labas yung pasaway na inakay natin. Mas maganda kung sumama siya para nang sa ganun ay may kasabay yung ating dalawang ibon at mas ganahan sila lumipad. Okay? Ayun mga kalapatids, nasa na yung ating mga ibon? Nag-ranging na agad Wala na, hindi na umikot mga kalapatids. Wala na. Nasaan na napunta yun? Time check tayo, wala akong relo. Dito sa cellphone natin 3:54. So orasan natin kung tatagal yung ating mga alaga. Update tayo mga kalapatids, 4:10 ng hapon at halos 15 minutes na rin yata yung ating mga ibon na lumilipad. Hanggang ngayon wala pa sila mga kalapatids. Mukhang nasarapan sa paglipad sa ulan. Bigla akong kinabahan, baka mamaya masok yung kanilang mga pakpak. Mamaya maligo sila sa ulan. Siyempre pagka naligo sila, nagbabad sila sa tubig, masasok yung pakpak nila. At baka mamaya hindi sila makalipad. At pagka nangyari yun, magdadapo yun hanggang sa kinabukasan, hanggang sa matuyo yung kanilang mga pakpak. Yari. Pero okay lang yan mga kalapatids. Hintayin natin sila. Tignan natin kung babalik yung ating mga alaga. Update tayo mga kalapatids, 4:23 ng hapon. Eto, nandito na yung isang ibon natin. Eto, mukhang pasambasa siya mga kalapatids. Ayan. Buti na lang, nakabalik pa at hindi na-soak yung kanyang mga bagwis. Tignan nyo naman yung kanyang buntot. Basang-basa. Pagka nangyari yan sa kanyang mga bagwis, katumiklop yung mga bagwis niya, mga feathers niya, lalo na yung primary, yari. Baka bukas na ito makauwi. At kung hindi siya mapapahamak, baka madali pa ng mga predator kasi hindi natin alam kung saan niya naaabutan, kung saan siya magtatambay. Pero buti na lang, nakabalik pa. Ito mga kalapatids, papapasukin na natin yan. Ito yung ipaparis natin sa kanya. Sige. Talagang tagparis na ito mga kalapatids. Ito na rin yung isa natin. Kararating lang. Basang-basa din mga kalapatids. Ayan. Buti na lang, hindi sila masyadong nasok mga kalapatids. Okay? So kahit pa paano nabigyan natin ng exercise at experience yung ating mga ibon sa ganitong klaseng panahon na umaambon. Hopefully bukas gagawin naman natin kung sakaling uulan ng ganito, magsi-self-toss tayo para talagang puwersahang makakalipad yung ating mga ibon. Kasi pagka ganito, hindi natin alam kung nagdapo sila o yung isang ibon natin. Yung isang grizzle na pasaway. Yun, hindi natin alam kung nagdapo ba ito o tumambay lang sa kung saan tapos nagigo. So maganda ipa-force play talaga natin sa ganitong klaseng panahon para malaman talaga natin kung uubra ba yung ating mga ibon. Okay? Papapasukin ko muna tong mga kalapatids, baka mamaya mapahamak pa yung mga panlipad natin. Sayang naman. Samahan nyo pa ako. Pasok. Dadalawang isip, papasukin na natin to. Yan. Stickin natin mga kalapatids. Ayan, pumasok. Tapos yung isang ibon natin na grizzles mga kalapatid ay dinakma ako na kanina. Mahirap na, baka mamaya ay mapahamak pa. Okay, so ligtas naman na nakabalik yung ating mga alaga. Samantala yung isang ibon natin na pasaway, ayun, naliligo. Ayan Busog kasi yan mga kalapatids. 2 araw kung hindi pinalabas yan dito. Pero kanina, ewan ko ba, naisipan kong isabay dito sa ating mga ibon na ito.
So sineltos natin kaninang tanghaling kasagsagan ng init. At eto, hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasok. Samantala, ito naman yung ating mga inakay dito, pasing tabi sa kanilang mga dumi. Alam nyo naman, pagka ganyan na naka-viewing sila, medyo madumi dito sa ating viewing area dahil dyan na sila dumudumi. Pero lilinisin natin yan mga kalapatids. Mukhang tuyo na yung mga pakpak nito, yung mga ilalim ng pakpak nito mga kalapatids. Pagka nakita kong tuyo na yung ilalim ng pakpak nyan, ay tatanggalin na natin tong harang. Para nang sa ganun, masanay na sila dito sa ating flyer slope. At kung bubulihin sila ng ating mga barakong old birds dito ay makakapitik-pitik at makakatalon-talon, makalipad-lipad yung ating mga alaga at madidepensa nila yung kanilang mga sarili. At dahil very good sila mga kalapatids, eto, meron tayong hinandan sorpresa sa kanila. Ayan, papameriendahin natin yung ating mga alaga. Ayan, sige, tuka. Yan, tingnan nyo, tumutuka mga kalapatids kahit papaano. O, ikaw din, tuka. Tuka ka din. Yan. Yan, tuka din. At iba naman yan, mag-aaway pa kayo. Sige, tuka na. O, pag ganyan na lang, para eto sa'yo. O, ate. O, yan. Yan mga kalapatids. Nagkasundo din. O, ayan. Ay, doon ka. Lagyan natin to ng harang para ayan, o di ba? O yan sa'yo. O harang ha. Masyado kasing territorial tong dalawang to dahil paris na talaga. Okay? O di parehas kayo maligaya, o di ba? Medyo nagkakarga na tayo ng paunti-unti kasi kanina tinignan ko kung saan ang susunod na bitaw ng ating mga ibon, medyo malayo-layo yung talon ng distansya. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 60 kilometers air distance yung pagtalon ng distansya mga kalapatids, mula dun sa Agoo, La Union hanggang dun sa Tagudin sa Ilocos. Medyo kailangan na nating magkarga at lalo na itong ibon nating ito, medyo manipis yung pangangatawan. Although meron pa tayong Huwebes at Biyernes para ihanda yung ating mga alaga, maganda na ngayon pa lang ay mapabaunan na natin sila, the fact na binubugbog natin sila sa liparan. So kaninang umaga nga, gaya ng ating banggit, ay nagbigay tayo sa kanila ng self-toss, force fly, then yung tanghali, yung mainit na sikat ng araw, force fly ulit tayo, and then ngayon pinalipad natin sila dito sa loft. So kailangan talaga suportahan natin yung pangangailangan ng katawan nila, kasi kung hindi natin sila bibigyan ay lalong ninipis yung ating mga alaga. Okay? So, yan muna ang update mga kalapatids dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang kayong tumutok sa mga susunod pa nating gagawing paghahanda para sa ating mga alaga, para sa nalalapit nilang liparan sa third lap old bird category, then second lap YB category naman dun sa ating ibon na grisels. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para lagi kayong updated dito sa ating munting tambayan. Pero kung ayaw ninyong mag-subscribe at ang gusto nyo lang ay makinood, walang problema yun mga kalapatids, okay na okay lang. Mahalaga, meron kayong nakukuhang idea at kaalaman. Huwag lang kalimutang mag-like, comment, share sa video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Kita tayo sa susunod nating kwentuhan. Hanggang sa muli. Paalam!